Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 28 ng Mayo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:23 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California, patungkol dito sa sinabi ni Marcolita. Opo, ako ay natatawa na lang po ako eh. I-discuss po natin ngayon itong Marcolita, itaga nyo paiyan sa bato. Kahit makulong ako, hindi kayo magtatagumpay. Yun po ang sinabi niya eh. Nagsalita siya na si Marcolita nagsalita si Marcolita, itaga nyo pa sa bato. Kahit makulong ako, hindi kayo magtatagumpay. Ayan po. Ay ang ang tanong ko po ay aywan ko bakit sinabi niya yun. Yan po ang katanungan ko eh. Bakit sinabi niya yun? Ngayon ay naaaninag ba niya o parang nakikita niya o nababanaag niya na makukulong siya? Aywan lang natin mayroon nga sigurong ganon. Kaya sinabi niya na kahit na ikulong siya ay hindi pa rin kayo magtatagumpay, ang sabi niya. Ay kung ang pag-usapan po natin ay absolute, kung ang pag-usapan natin ay yung pinakarurok ng tagumpay, kasi marami pong tagumpay eh. Marami eh. Halimbawa, nakapasa ka ng board o nakapasa ka ng bar, tagumpay po yan eh. O nanalo ka sa eleksyon, tagumpay po yan eh. Pero yung talagang absolute ay ang totoong tagumpay ng tao, yung makasampa siya sa langit. Yun na talaga. Wala nang iba. Yan lang po Ngayon, lahat yung mga tagumpay natin dito, kung tawagin man natin ay tagumpay, ay okay naman yan kung tawagin natin ay tagumpay. Pero, kung ikukumpara natin doon sa hinahangad ng tao, o aywan ko lang kung iba ayaw pumunta sa langit, pero palagay ko halos lahat naman ng tao gusto pumunta sa langit eh. Kaya iyon ang hinahangad natin. Ay lahat po dito yan nangyayari sa atin, failure. Opo, failure. Yan po ang natutunan ko sa Biblia. Lahat po yan ay walang walang value. O kaya failure. Bakit failure? Ay oo nga, bakit hindi failure yan na sige nga, naging abogado ka. Pero pag ulyanin ka na, wala din eh. Hindi ba? Sino ang pupunta sa'yo? Kung ulyanin ka na, hindi ba? O hindi ka na makalakad. O ito ha, nagtagumpay ka nga, naging senador ka, ay after 6 years naman, wala na rin eh, hindi ba? Kasi 6 years lang ang senador kakandidato ka ulit. Nagpayaman ka, sige,
yumaman ka, naging bilyonaryo ka. O, pero ah, hindi mo naman madadala sa kabilang buhay. Hindi ba? O, failure ka rin, hindi ba? Kasi hindi mo madala eh. O, ganun po yan. Ngayon, at medyo nasa Biblia yan, lahat ng tao ay failure. Kasi nga, ang pinag-usapan sa Biblia ay yung kailangan makapunta ka ng langit eh. Kung hindi ka nakapunta ng langit, failure ka. Ngayon ay ito nga, ay hindi kayo magtatagumpay, sabi niya. Hindi ba? Nakakapagtaka eh. Ano bang ibig niyang sabihin dyan? Hindi ba? Ay, ito po Matthew 6:34, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Yan po ang nakasulat. Matthew 6:34, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow has its own worry. The worry for today is sufficient enough. Yun po, Tama na yung hindi ba? Bakit iisipin mo pa yung tagumpay sa future? Hindi po masama ang magplano, Hindi masama magplano. Kailangan yan, nagpaplano tayo. Pero yung iisipin mo na kahit makulong ako, hindi kayo magtatagumpay, ay napakatindi na po yan. Contradicting nga yan eh. Paano nakakulong ka nga eh? Tapos ikaw pa ang tagumpay? Ayun na nga. Depende nga po yan sa kwan eh. Kaya ang inuna kong diniscuss, marami pong klase ng tagumpay. Pero kung ang tagumpay talaga na absolute, yung makasampa ka ng langit, yun ang tagumpay. Kasi yun ang purpose po ng Diyos ay na makasama niya ang tao sa langit o kung nasaan siya, kung paraiso man yan. Yun po ang purpose, yung original purpose ng Panginoon na gusto niya mangyari. Pero nga ay nagkasala o ayun, hindi ba? Nagkaproblema. Pero gagawa pa rin siya ng paraan yan. Siya mismo ang gumawa ng paraan. Hindi po tao. Walang kakayahan ang tao eh. Kasi nasadlak na po sa kasamaan. Nasadlak na. Tignan niyo po si Jinggoy. Pangatlo na yan ngayon eh. Si Jinggoy Estrada. Pangatlo na yan eh. Nasadlak nga ang tao sa kasamaan. Walang tsansa. Pero nga, ang Diyos na mismo ang gumawa para magkaroon ng tsansa. Ano ang gagawin ng tao? Wala. Walang gagawin ng tao. Hindi mo kailangan ang 5. Hindi mo kailangan ang taxi. Hindi mo kailangan ang cellphone. Anong wala kang ang gagawin eh. Pero, mayroon pa rin. Kasi nga, only believe. Hindi ba? Only believe. Ang ibig kong sabihin, kahit na hindi gagalaw ang kamay mo o hindi ka gagalaw ang paa mo, masisave ka. Kasi nga, only believe eh. Or yung faith ang makakapagsagip sa iyo. Iyon po ang ginawa ng Panginoon. Ay pero nga ang ibang kasi ayaw makinig eh. Ay paano kang magkakaroon ng faith? Ay ang faith po ay nanggagaling sa pakikinig. May paniniwalaan ka o may napakinggan ka. Ano ba yon? Yung mga plano. Ano ba yung pinaghirapan niya? Ano ba yung gagawin niya sa future? Hindi mo alam. Ay paano yan? Wala kang faith. Yun po ay ngayon, balik ngayon tayo dito Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Yan po Kaya nga ito si Marcolita
ay bakit iniisip niya yung makukulong siya? At saka, nagkukontradict pa nakakulong siya, pero siya pa rin ang tagumpay. Parang iba hindi ba? Parang niluluko lang niya ang sarili niya o niluluko niya ang mga tao. Proverbs 27 verse 1, ito, isinulat kay Matthew, isinulat pa rin sa Proverbs, sa Old Testament. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Ayan po, hindi ba? Magbo-boasting siya na hindi magtatagumpay na yung mga kalaban niya. Ay iba na po yan. Evil po yan. Yang boasting kasi evil yan. Lalo na kung malayo pa yung sa bagay ay baka kasuhan na nga ito Ay pero yung magtatagumpay pa siya after nakabilanggo siya ay ibang klase na po yan. Future yan talaga. Paano mo malalaman na nakabilanggo na siya tapos magtatagumpay pa siya? Very far future po yan. Kaya, aywan ko lang pero nga, ang sabi ko ay hindi masama na magplano. Pero nga ay ito ay hindi na po natin hawak yan yang kwan na yan yang ganyan na contradicting na yan At mahirap ng paniwalaan. Okay, punta ngayon po tayo sa James. Itataas ko lang po James 4 chapter 4 verse 13 hanggang 15. Babasahin ko lang po at madali naman pong intindihin ito Come now, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry our business, and make a profit. You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if the Lord is willing, we will live and do this or that. Yan po ang nakasulat. Okay, basahin natin ulit Halik kayo, sabi niya, come now, you who say, today or tomorrow, we will go to this city. Marami po nagsasabing ganyan. Pupunta tayo sa ganitong city. Spend a year there magbabakasyon tayo doon. Carry our business gagawa din tayo ng mga business doon. Itutuloy natin ang ating mga business and make a profit. Maraming pira, hindi ba? Maraming tubo. You do not even know what will happen tomorrow. Ang sabi po ng Biblia ang sabi ni James, you do not even know what will happen tomorrow. Hindi ba? At nasa kanta po yan. Nasa kanta. Kaya nga po yung writer o yung mga sumusulat ng kanta o yung mga content creator, kinukuha lang yan sa Biblia Hindi ba? Inaayos lang ang mga sentence o ang mga words para kunyari sila na ang author. Ano po ang nakasulat sa kanta? Tomorrow is a promise to no one. Hindi ba? Tomorrow is a promise to no one. Yan po ang nasa kanta. Ay dito galing yan Kasi ito 2,000 years ago na ito At saka yung Proverbs 2,600 years old. Ano pang isang kanta? No one holds the future. Hindi ba? No one holds the future. Ay dito rin galing You do not even know what will happen tomorrow. Bakit sasabihin niya na hindi raw magtatagumpay kahit ibilanggo siya o kahit nakabilanggo siya, hindi raw magtatagumpay? Yung mga kalaban niya siguro yan. Aywan lang natin Pero nga, nakikita ba niyang ganun na mabibilanggo pa siya?
Tinatanong ko lang po ha, tinatanong ko lang kung nakikita ba niya o nababanaag ba niya o nakikita niya sa distant future na mabibilanggo siya. Ay bahala na sa dyan, hindi ba? Basta ako, ang dinidiscuss ko po dito, lahat po tayo failure. Lahat po. Yung kanta ni Dulce, hindi ba? Si Dulce ba yung kumanta? Ako ang nagwagi. Sabi niya, naitago ko ang damdamin kong sawi. Sabi niya, hindi ba? Sawi po ang tao eh. Sawi. Oh, ako ang nagwagi, sabi niya, naitago ko ang damdamin kong sawi. At kwan po yun, umani ng maraming palakpak, hindi ba? Kasi nga, totoo po eh. Sawi po ang tao. Okay, hindi natin maalis yan na kung minsan ay nananalo siya o nagiging tagumpay siya. Pero hindi yan ang purpose talaga ng tao eh. Hindi yan eh. Bigo po ang tao. Bigo. Opo. Ay kung i-discuss ko lang ito eh talagang grabe po ito ha. At yan nga, kaya nga inaanyayahan ang tao para makinig sa aral ng Panginoon. Kasi nga bigo eh. Pero kung hindi pa niya aaminin na bigo ang tao, ay problema talaga. Hindi siya lalapit eh. Hindi siya lalapit sa Panginoon eh. Kasi tagumpay siya eh. Hindi ba? Lahat ng gagawin niya tagumpay. Ay paano siyang lalapit sa Diyos? Ay pero nga, kung hindi siya lumapit naman sa Diyos, ano mangyayari sa kanya? Hindi ba? Bigo siya. Kasi nga hindi siya makasampa sa langit. Ayan po eh, hindi ba? At mayroon taong ganun talaga. Mayroon talagang ganun. Pero yan ay mga itinalaga. 1 in a million siguro yan. Na lahat sa kanya ay tagumpay siya. Ay pero ay kailangan kasi ang isang requirement kasi na ma-born again, kailangan makita mo na bigo ka eh. Bigo ka o wala ka na magawa. Ikaw na lang ang natitira na wala nang tumutulong sa iyo ganon o iniwan ka na o napakahirap ng problema mo. Ayan po, at doon lalapit ka sa Panginoon at depende din sa Panginoon kung sasagot siya o hindi. Kung nakikiusap ka o kinakausap mo siya at tumugon siya, masisave ka. Yan po eh. At yung tugon niya, hindi lang naman yung hindi lang marami po yan. Maaring magpadala siya ng tao, pastor o kausapin ka. At ganun po ang nangyari sa akin. Marami ang nagpaliwanag sa akin. Ay natutunan ko yan. Ayan po eh, di ba? Kasi nga ang nakasulat po yung sacrifices and burnt offering you do not desire. Sabi po ni King David, hindi ba? Kasi kaya niyang ibigay yung mga sakripisyo at saka mga burnt offering magsusunog siya ng baka, hindi ba? Kaya niya hari siya Sacrifices and burnt offering you do not desire, or else I will give it, sabi ni King David. The sacrifices acceptable to God is a broken heart and a contrite in spirit. This, O God, you will not despise. Ayan po, kung nakita ng Diyos na talagang bigo ka, hindi ba? Sawi ka nga, sawi. Tutulungan ka niya. Hindi ba? Ayan po Ay ito si Marcolita, ano bang sinasabi niya? Siya pa raw ang tagumpay. Hindi ba? Ay Iglesia ni Cristo po ito, mga kaibigan ko po sila yan. Lalo na yung mga member dyan. Marami akong naging kaibigan dyan. Pero nga, ang ayaw ko lang dyan, yung namumuno. Kasi nilalayo nila sa turo Opo. Pero kung sa disiplina, sa kwan, ay believe ako dyan. Ngayon, ay ituloy lang natin, you do not even know what will happen tomorrow. What is your life? Ano ang buhay mo sa hinaharap? Hindi mo rin alam
Hindi ba? O, katulad ng nangyari kay Duterte. O, inaasahan ba niya yung ganyan? Na siya ay nakabilanggo na ngayon? Maaring nabanaag niya yan, ano? Maaring nakikita niya yan in the future. Pero palagay ko hindi niya inaasahan yan eh. Kasi nga, nakita mo naman, hindi ba? O, kung papaano siya magsalita nung hinuhuli siya ni Tory. O, hinuhuli siya. Ay kahit anong salita niya, hindi uubra eh. Kasi nga si Tory, Iglesia ni Cristo yan eh. May alam yan. May salita ng Panginoon yan na hindi din niya kaya. Pero kung ang huhuli ay walang alam sa salita ng Panginoon, ay madadala po eh. Sabihin lang niya na, at sinabi din ni Duterte, kawawa ka. Kung wala ka na sa serbisyo, babalikan ka. O, babalikan ka namin o ng mga anak ko. O, ayan ano, isa yan ano, medyo mag-slow down ka dyan. Ay kung mayroon ding sinabi na may magdideposito na sa'yo ng bilyon doon sa account mo o doon sa account ng asawa mo o kamag-anak mo. Ayan po, pera, hindi ba? Pera pa yung tatakutin ka, pera pa yung bibigyan ka ng pera. O, hindi ba? O, ay kailangan may salita ka ng Panginoon. Tinanong siya sino bang in charge dito? Sino ba ang amo mo? Sino ba ang nagsusugo sa'yo? Ako ang in charge dito. Sabi ni Kwan ni Tory Ay, oo ano magagawa nila, hindi ba? Ako ang in charge dito. Pananagutan ko ito. Wala na silang maisagot Kaya nga dapat alam ang salita ng Panginoon para magamit mo yun. What is your life? Ayan ko hindi mo nga alam ang buhay mo eh. What will happen tomorrow at saka what is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes away. Ayan po, para ka lang singaw. Kung tayo po ay nagluluto ng kanin, nakikita natin na parang may may singaw. Mist nga ang tawag may singaw. Parang ang tao ay ganun lang. Hindi ba? Kung ikukumpara mo ang edad ng tao sa edad ng mundo, is just a mist. Hindi ba? Parang singaw lang. Ayan po Hindi ba? Kaya nga dapat ay failure nga ang tao Paano mo maipagmamalaki yan na ang tao ay para lang singaw? Kung ikukumpara mo ay ang year nga ng Panginoon ay without end hindi ba? Yung year ng Panginoon is without end. Ay ikumpara mo sa tao, 70 lang ang tao o 80? The average life of man is 70. And for a reason of strength, it may reach 80. But after 80, all is agony. Hindi ba? Agony na po yan. Kaya nga, failure ang tao Sige nga. Paano hindi agony yan kung ang sakit na ng ngipin mo araw-araw, hindi ba? Ang sakit na ng likod mo. Hindi ka na makalakad. Yung mga baro mo, hindi mo na maisuot kasi nga kailangan may magsusuot. Ay hindi mo na makain ang gusto mo kasi nga puro na kontra. Ayan po all is agony. Mayroon nga akong alam Mayroon nga akong kakilalang tao nung malapit na siyang mamatay isinusugan niya yung apo niya sa tuhod na bigyan na siya ng lason ay hindi pa nag-aaral yung bata. Nagalit yung tatay yung apo niya. Nagalit yung apo niya. Kasi anak ng apo niya sa tuhod hindi pa nag-aaral. Sabi niya, kumuha ka ng lasong kanya anak o apo. At maglalason na ako, sabi niya Pero talaga ay talagang bedridden na talaga Nakatira na nga sa kwan Nakatira na nga, ang tawag namin ay nakatira na dun sa kulungan ng aso. Opo.
Kasi iniwanan na siya ng mga kanya yun na lang ang kumukup sa kanya, yung apo niya. Ay pero nagalit pa sa kanya, ay wag mong turuan yung apo, yung anak ko, na bibili ng lason at iinumin niya. Ayan po all is agony nga Hindi ba? All is agony. Kasi nga, ang ibig sabihin, ayaw na niyang maghirap pa. Hindi ba? Ngayon, balikan natin si Marcolita. Kahit daw ikulong siya, ay siya pa rin ang tagumpay. O kaya, hindi rin magtatagumpay. Ay ano bang ibig sabihin niya yan? Ang alam ko po, kung sino yung nagsasalita ng totoo, yun po ang magtatagumpay. Kasi nga, ay ang Diyos pa totoo Hindi ba? I am the way, the truth, and the life. Paano mong tatalunin ang truth? Hindi ba? Ayan po Instead, nakasulat po dito, you ought to say, if the Lord is willing, we will live and do this or that. Ayan po. Dapat parating may ganon. Kung hahayaan ng Panginoon o ipahintulot ng Panginoon ay ito tayo. Ito ang mararating natin. Dapat ganun. Pero yung sasabihin mo naman na absolute na yan yung ikaw ang mali po yan. Mali. At natatawa na lang ako dyan. Kasi nga parang hindi niya alam ang sinasabi niya Hindi ba? Kayo po, kung gusto nyong maniwala sa akin, ay bahala kayo. Pero nagdi-discuss po ako dito ng natutunan ko sa Biblia. You do not even know what will happen tomorrow nga what is your life? It is like a mist that appears now and then vanishes away. Yung buhay mo ay kung ikumpara sa yung daigdig, hindi ba? Ay ang daigdig ay hindi ba? Mawawala din ito pero matagal, hindi ba? Matatagalan. Gugunawin nga ito paano yung mga kayamanan mo? Kung halimbawa na Marcolita, may kayamanan ka, sige na, bilyonaryo ka, ay kung gugunawin ng daigdig, hindi ba? Saan napunta yun? Kaya nga, failure ang tao Gugunawin din Ay, ipagpalagay mo na bilyonaryo ka ngayon, ay kung bukas ay gugunawin na. Magiging oven po ang daigdig. Puputok dahil sa init. Nakahula na po yan. Naka-reserve ang mundo para gugunawin sa pamamagitan ng putok ng init. Oven nga Ano ba ang oven? Hindi ba? Sige po hanggang dito na lang po at bago po ako mag-umpisa ay nananalangin po ako sa mga tagapakinig na magkaroon ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon at yun nga, bigyan tayo ng blessing At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.